Meron po tayong panauhin ngayon at syempre ito po ay para sa mga naghahanap. Ito importante, number 1, sa mga gustong maging abogado or hindi naman kinakailangan maging abogado basta may alam ka lang sa batas, sabi nga nila, di ba? So mga kasama ho natin ngayon ang lagi ho nating nakakasama anytime sa mga usaping legal, profesor ng batas at syempre siya po isang author. Nasa ating himpilan ngayon si Attorney Vian Lawrence Gabato. Attorney, magandang hapon po sa inyo. Good afternoon sa lahat. Good afternoon, Ma'am Lourdes, sa lahat ng mga nakikinig sa DCXL 558. Salamat po at nakadalaw kayo uli sa amin, ha. Nagulat ako kanina doon kayo sa namin, sa PA. Sabi ko, may bagong PA. Tapos yung PA natin, abogado, bongga to. Attorney, kumusta naman kayo? Ngayong araw ng Lunes, magpapasko na. Oo nga, maligayang Pasko sa lahat. Oo. Dapat pag Pasko, dapat ba i-drop na yung mga cases about love? Attorney, number 1, meron kayong libro at gusto nating i-promote para po malaman ng ating mga tagapakinig. Ano yung librong ito, Attorney? Yes, actually kalalabas lang ng revised edition ng aking librong Constitutional Law, The Fundamental Powers of the State and the Bill of Rights. Actually, ito yung una kong nilabas na libro nung una akong nag-publish. Lumabas to noong 2022. Okay. Ito yung 2025 revised edition kasi alam naman natin maraming mga kaso ang nadadagdag di ba? Sa tuwing Ayun, so constitutional law. Again, fundamental powers of the state and Bill of Rights. Ano po yung nilalaman nito para po sa aming gusto ring matuto sa batas pero hindi po kami abogado? Ang nilalaman nito halos yung karapatan natin, 'di ba? Sa ating constitution meron tayong Bill of Rights Article 3 ng Constitution. So nandun lahat yung mga karapatan natin bilang tao tulad ng freedom of expression, freedom of religion, due process. Then syempre doon sa may malapit na sa dulo, andun lahat ng mga karapatan ng mga akusado, yung rights of the accused, 'di ba? Yung right to double jeopardy, right to bail, right against self-incrimination. Ito yung pinaka-discussion ng libro na to. Actually, sa law school kasi ito'y concentrated na dinidiscuss kasi dalawa to usually sa law school constitutional law 2 ito kasi constitutional law 1 yun yung pinag-usapan natin sa Senado, yung national territory natin, yun yung content nung constitutional law 1. Ito nakaayon to sa constitutional law 2 sa law school. So anong pinagkaiba niya, again, balikan natin, anong pinagkaiba niya sa unang libro at sa mga libro about laws? Ito naman nakakonsentrate kasi ang political law natin marami kasing discussion kasi yung political law natin. So may constitutional law tayo, law on public officers. Ito nakakonsentrate dun sa constitutional law, yung more on dun sa karapatan ng mga tao sa Bill of Rights as well as yung relasyon niya sa kapangyarihan ng estado. Kaya fundamental powers of the state kasi when we speak of fundamental powers of the state, yun yung police power, yun yung eminent domain, at saka yung taxation. Pero syempre, may mga limitasyon kasi yung pag-implement ng estado dun sa tatlong kapangyarihan na yun. Ang nagiging limitasyon nun yung karapatan ng tao na nasa ayon sa Bill of Rights. Attorney, sa mga nagtatanong, ito ba ay madaling maunawaan? Kasi minsan kasi yung may mga words na hanap pa ako sa Google ko, di ba? Pero sa mga magbabasa nito, ito ba ay madaling maunawaan ng hindi lang law students, na mga simpleng pagbabasa like us? Kasi po pag nagsusulat po kasi ako hanggat maaari, gusto ko rin maintindihan din nung nagbabasa. Pero syempre pag binasa nyo to, maraming mga kaso kasi di ba lagi ako ini-interview ninyo, meron po kung minsan ako dinidiscuss mga kaso, di ba? Tama. So may mga kaso dito na significant. So for example, di ba naalala nyo nung months ago, di ba, sa freedom of expression na contempt si Ma'am Lorraine Badoy, di ba? So naka-update ngayon to dun sa libro ko, yung discussion kung paano dinesisyonan ng Supreme Court yung decision na yon. Tapos syempre kung naalala natin, 'di ba, meron ng decision ng Supreme Court sa social media sa ABS-CBN versus Ampatuan. Nilagay ko na dito sa bagong revised edition, updated siya. Okay. So ang kagandahan nito, latest siya ngayon for 2025 and yung beyond. mga latest at mga fresh pa sa aming mga isip na mga nangyari. Yes. Yeah. Hanggat maaari na update naman kasi namin yun okay. Attorney, sa mga nakikinig ngayon,
saan ba namin maaaring bilhin or paano kami makakakuha ng kopya ng inyo pong libro? Okay. So sa ngayon, makakakuha kayo ng libro sa Central Books. So maraming mga branches na Central Books ay sa Quezon Avenue. Tapos meron siya sa Lyceum, sa May San Sebastian, tapos sa Cebu at saka sa Davao. At saka dapat sa Mega Mall, kaso nag-renovate nasa show sila next year. Okay, sa may I think doon sa SM doon sa show, okay. Ang price nito is around 1,980. Right now hindi siya available sa website kasi syempre 2024 na. So i-release na to ng 2025, pero we can Central is willing to get pre-order sa website. Okay. So may pre-order website ng Central Books, so okay. central.com.ph. Oo. So, ulitin ko lang. So, as of this moment, yung physical book, saan namin pwedeng bilhin? Wala pa? Wala pa naman. Pero okay. pwede na kayo mag-pre-order. Kasi, okay. syempre, yun yung parang policy ng Central Books. They would release the books na by 2025. Pero, you can now make your pre-orders nung libro. Okay. So, doon lang sa Central Book online kami pwede mag-pre-order? Yes, doon sa Central Book online. Okay. Yes. Pero pagdating ng January, available naman siya kasi meron naman silang online store sa Shopee din sa Lazada. Okay, so by 2025, ma-avail na natin dito sa mga online stores. Okay. Yes, at saka syempre if you're going to order sa Central Books website, meron siyang promo code. So, yung promo code niya is Gabato 2025. Small letter? All caps. All capital, Gabato 2025. Lahat po yan capital letter. So, may promo, ibig sabihin, may discount. Yes. No? Yes. Kung ngayon po, kayo mag-order. Okay. So, again, ito ay sa 1,980 pesos. Same po yan kahit by January? Oo naman. Basta na pre-order. Yeah. Oo, okay. Sa mga nakikinig sa atin, again, attorney, na sa inyong pagkakataon, para, dapat meron kang book signing. Book signing. Medyo na udot. Talaga? Pero hindi pa pero naman. Pero inform mo kami doon, ha? Inform namin kayo. Yes, oo. Inano ko lang muna. Attorney, meron ba ako itatanong sa'yo? Kasi, sa mga nakikinig, no, like yung mga Gen Z ngayon, parang wala nang value yung libro. Alam mo yung ganun, di ba? Parang, pero, bakit kayo nasa libro pa rin? Well, in fact, pwede nang i-online, di ba? Why, attorney? Kasi iba pa rin yung nahawakan mo yung libro, di ba? Iba yung nabubuklat mo yung libro. Nandyan talaga sa'yo, oo. Kahit naman sa law school pasintabi, marami kasing iba dyan gumagamit ng PDF copy ng libro. Pero libre kasi yun, attorney, yes, sa online. Yes, although syempre reminder lang sa lahat, to piracy. Oo nga, like, oo to nga. piracy. Pero attorney, alam mo, nagganon din ako, sorry po sa lahat. Kasi, di ba sa online, magbabayad ka lang ng adults, papadala ka ng lahat ng kopya nung sa law books. Ibang kwento na yun. Oo, pero maraming bumibili. Pero that's right, attorney, no? I-explain natin sa mga lalo na sa Gen Z, makukuha ng libro or ng law, bakit mahalaga yung libro pa rin? Kasi yun nga, may iba pa rin yung nababasa mo yung libro. Nahawakan mo, tinitingnan mo yung libro. Iba din yung libro, nilalagay mo sa shelf, di ba? Makikita, hinahaplos-haplos mo yung libro, di ba? Kasi tangible siya . Hindi tulad ng example, PDF lang siya or online, isasantabi mo na lang yun di ba? Parang wala na yung values. Wala na yung parang value dun sa libro. Although I think naman hindi naman lahat ng Gen Z ganun na attitude. May iba namang mga Gen Z siguro. They were able to adapt that siguro sa parents din nila, di ba? Yes. At siguro yung mga ganun yung mga medyo thunders na rin. Ayaw gumastos, ang gusto ng online. Pero that's right, no? Dapat ipakilala at paalam po natin sa mga bata ngayon yung kahalagaan ng libro. And again, attorney, nasa inyong pagkakataon para i-invite yung ating mga kababayan sa inyong libro. Okay. Pwede bumate? Go ahead, attorney. So invitation muna. So I would sa mga students ko, I would like you to dapat yung mga students meron na libro or else walang additional. Hindi naman. pero kilala naman ako ng mga estudyante ko, hindi lang naman libro ko pinapabasa ko sa kanila, pinababasa ko din yung other books para makita din nila. How many books do you have? Na-authored po kayo? Right now, I think I have 8. Ang dami. Yes, so
So meron akong sa political law yung dalawang constitutional law, then I have one for college na constitutional law, then I have admin law, public officers, election law. Then sa remedial law meron akong evidence at saka criminal procedure. Okay. So ito yung pinaka-latest. Ito yung latest kasi ito yung latest revision nung ito yung kasi una kong nilabas na libro noong 2022 eh. So ito yung latest revision including all of the new cases. Attorney, dapat ba talaga binabago yung libro about laws? Kasi correct mo kami, attorney, sabi kasi 'di ba every like 2 years may mga bagong bata, something? Yes, ganito po. Actually, si Bill of Rights, this book, medyo at least stable yon. Like, yung other book ko sa Consti, yung sa National Territory, yun, nakapending pa rin siya kasi hinihintay ko pa yung mapa na NAMRIA eh. Kasi 'di ba magre-release ng bagong mapa si NAMRIA because of RA 12064 and 65. So, hinihintay ko pa yung bagong mapa before I revise it eh. Kasi kailangan mahabol ko eh. Mahirap naman mag-release tayo tapos bitin, 'di ba? So, pero may mga ibang parts ng law, static naman siya. Pero may iba talaga kailangan i-update mo, 'di ba? Pero syempre sa Bill of Rights medyo nagbabago-bago na, especially nowadays. Nandito tayo sa age ng social media eh. Na yun nga, I think na-discuss ko to nung Friday. Naghihalo na yung yung tinalupan dun sa dun sa dati alam natin ano ang print and broadcast media. Tapos iba na rin pumapasok na ang social media eh. So nagkakaroon na ng blending kasi syempre si print and broadcast nagiging social media na rin, vice versa, di ba? Again, attorney, invitation sa ating mga tagapakinig. Okay, invitation muna sa mga estudyante. I would like I would like you to, of course, I'm encouraging you to purchase my new revised book on constitutional law, particularly on the fundamental powers of the state and the Bill of Rights. Then, of course, I would like to greet my mother. Okay? Alam ko nakikinig siya ngayon. Masugid naman kami talagang tagapakinig ng DCXL News. Kaya nga si Attorney Aga, pinakikinggan ko lagi yan. Lagi namin pinakikinggan. Estudyante ka pa ba noon ng buhay si Attorney Aga? Hindi naman po. Pero lagi kami nakikinig pag alas 6, alas 7. Naabutan ko si Attorney Aga sa DZXL eh. XL na ako noon. Yes, then of course binabati ko syempre yung mga Lodins na who encouraged me to teach, 'di ba? Particularly si Attorney Jeme Gaduling kasama ko nung huli, at saka particularly din sila Dean Randy Villaros ng PCU Cavite, si Dean Vic Hoyas ng San Pablo Colleges, and si Dean Mary Jude Marvel ng Lasal Dasmariñas Cavite. Okay, then pinabati ko yung mga estudyante ko. Actually, gusto nga magpa-shoutout ng mga estudyante ko tuwing nai-interview ako eh. So, sino ba mga si-shoutout? Yung mga taga San Pablo, sila Isa, sila AQ, si Lian, si mga estudyante ko. Yung gumawa nung yung poster si John pala. Thank you pala dun sa layout. Okay, so okay, that's it. Yes, thank you John sa layout. Then ito syempre si Andrea at saka si Sir Marvin ng siya yung parang taga-pamahala doon. Tapos nabati ko yung mga estudyante ko sa UANP, si Reese, si Winona, syempre si Ian, si Ian Agustin. I would like to greet them. Then of course sa PCU, si Marinela ng taga Silang Cavite. Tapos sila sila JC. Kasi nung one time nang gulo nung in-interview ko kay kay Aljo. Okay. Si JC at saka si Mr. De Jesus. Yan, tapos si Corinne at saka si Dayan. Okay? Then yung mga students ko sa Lasal, so sila Cass, sila Jamie, saka si Attorney Janelle, co-teacher ko sa Lasal sa Constitutional Law 1, binabati ko rin, okay? Lahat yata ng eskwelahan nagtuturo si Attorney. Yes. So at saka sa lahat mga di ko nabati, pasensya na, alam mo naman daming pero Attorney, again, yung yung libro, para saan mabibili, paano? Okay. So sa ngayon yung libro ko ay available. Alam niyo naman ako ay isa sa mga authors ng Central Books. Okay? So sa ngayon ang libro ko ngayon pre-order siya. Okay? So pre-order, you can make your orders now sa website. Kung gusto niyo ng discount, you enter the promo code GABATO 2025 dun sa kanilang order counter. Okay? So
may re-release pa siya ng January kasi syempre everything should be done by January, of course, per the publisher. But of course, as I said, you may do the pre-order. Okay? Okay, good luck, attorney. And of course, dapat kasama kami sa sa signing time, attorney, ha? Dapat Sure. invited kami doon. Okay. Attorney, maraming salamat sa oras at pinaunlakan niyo po yung aming invitation sa inyo. Yes, and thank you very much also for accommodating me. Hindi kami dapat magpasalamat kasi si attorney mahal to Tapos lagi namin natatawagan ng libre. Oo, talaga sobrang pasalamat namin lagi, attorney, yung support namin na sa inyo. Pauulit-ulitin namin to. Good luck sa inyong libro, attorney. Thank you so much. Thank you very much. Mga kasama si attorney Vian Lawrence Gabato, Professor of Law at author. Ang kanyang libro po, The Fundamental Powers of the State and Bill of Rights. DCXL. Pulso ng Iyong mga Metro! hinaing, mga suhestyon at mga hiling, ibabalita namin sa DCXL. Pulso ng Metro.